Sure po ba kayong hindi nyo kami isasama? We insist, ma'am. Sasamahan po namin kayo. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa aking mga labi bago ako tumanggo bilang tugon sa kanyang tanong. Magiging maayos din ako, huwag kang mag-alala. Alam na ng papa ko. Alanganing tumanggo ang bodyguard po bago ako inalalayan pababa sa sasakyan. It's 4:30 a.m. at ngayong 5 a.m. ang flight ko papunta kina Chase. He doesn't know about this. I didn't tell him dahil gusto ko din siyang isurprise. Despite the heavy feeling that I still had, I can't deny that I'm excited. I'm excited to see him. Alam ko namang hindi siya magagalit once na nandun na ako. I know he missed me too. Bago pa umalis ang mga bodyguards ko nang masigurado nilang secured na akong nakasakay ng eroplano. Hindi ko ginamit ang private jet dahil hindi ko makontak ang piloto namin at mas gusto ko ding maranasan ng bumiyahe mag-isa na hindi gamit ang private jet namin. No one noticed me habang nasa loob ng eroplano dahil na din sa nakashades ako at nakasombrero. Sakto din na wala akong katabi sa seat ko kaya malaya akong ninanamnam ang oras ng biyahe. Hours passed at bumaba na kami sa airport. I'm a little bit nervous, hindi dahil sa baka maligaw ako, kundi dahil sa isiping makikita ko na siya. Naglakad ako palabas ng airport dahil bala ko munang kumain sa labas. I'm craving for something and I think I'm craving for sisig, kaya naghanap ako sa mga karinderya. It took me 1 hour maybe bago ako natapos sa pagkain dahil nakailang rice pa ako. Nagutom din siguro ako dahil hindi ako kumain sa eroplano kanina. I don't like the foods they serve. Nakikita ko pa lang ang iba't ibang menu na siniserve sa ibang seat ay hindi na natatanggap ng sikmura ko. It's already 3:30 in the afternoon at bala kong dumiretso agad sa kanila. Salamat ne! I just nodded to that tindera bago ako pumara ng tricycle papunta sa lugar nila Chase. Just like what he said, halos 2 hours din ang aabutin ng biyahe dahil malayo ang lugar nila at kung wala kang sasakyan ay kailangan mong mag-tricycle. Sinabi niya pang mahalang bayad kapag tricycle but I can afford it. Mga 6:00 siguro ay nandun na din ako. Habang nanhahanap ng tricycle ay may namataan akong pamilyar na bulto na nakatayo sa isang tindahan di kalayuan sa akin. Ikinigit balikat ko na lang yun. Probably someone na hindi ko kilala. Pumara ko ng tricycle at sinabi ang patutunguhan ko and I think he knows it dahil nung umiti ito nang sinabi ko ang residence nila Chase. Ako lang din mag-isa ang sakay sa tricycle kaya hindi ako nahirapan pang kandungin ang bag ko. Habang nasa biyahe, I can't help but to overthink again. Hindi naman siguro siya magagalit. Kung magalit man siya, siguro dahil yun sa pagbiyahe ko mag-isa. Napabuntong hininga ko. I should stop thinking negative things. Ang importante, malapit na ako sa kanya. At ipinapangako ko sa sarili ko na pakikinggan at iintindihin ko ang lahat ng sasabihin niya. Pinakalma ko na lang ang sarili bago pinikit ang mga mata. Bala ko sanang umidlip dahil may 1 oras pang itatagal ng biyahe pero hindi ko pa nga tuluyang napipikit ang mata ko nang umalog-alog ang sinasakyan kong tricycle. At nang tingnan ko ang dinadaanan namin ay tsaka ko napagtantong mabato at hindi na pala sementado ang daang tinatahak namin. I also noticed the tricycle behind us. I can't see who's inside dahil malabo ang salamin ng tricycle na nakasunod sa amin. Probably one of the residents sa lugar nila Chase. Ma'am, baka po nababasa kayo. May kalakasang sigaw ng driver. Tsaka ko lang napansin na umuulan na pala at dumidilim na din ang langit. Umurong ako kaunti sa loob dahil medyo natatalsikan ako ng ulan. Napatingin ako sa likod at nakitang halos magkalapit na ang sinasakyan kong tricycle at ang tricycle na nakasunod sa amin kanina. I nodded my forehead. Bakit hindi pa sila nauna? Malaki naman ang daanan na. Hindi ko pa din makita ang taong sakay nito dahil sa ulan at mas numabo pa ang salamin ng tricycle. Manong, malayo pa po ba? Tanong ko. Hindi ko na kasi ma-open ang phone ko dahil nalobat na at hindi ko dinadala ang power bank ko. Medyo po, ma'am. Napatingin ako sa pantalon kong nababasa na dahil sa pagtalsik ng tubig ulan. Yakap ko na lang ang sarili dahil nakaramdam ako ng lamig dala ng ulan at sa dampi ng hangin. The place is beautiful. There's a lot of trees na halatang hindi pinapababayaan. May mga kabahayan din, but unlike others ay malayo ang agwat ng bawat bahay. Mga ilang lakad pa bago mo makipita na may bahay ulit. This is the place of his childhood.
Bago niya napagpasyahang umalis sa Pilipinas, ay dito siya lumaki. And I'm happy that I'm seeing it now. Lumipas ang hindi ko alam kung ilang minuto nang huminto ang sinasakyan ko sa isang may kataasang kahoy na gate. It's so familiar sa picture na pinakita niya sa akin noon. Bahay niya ito. Dito na po tayo, ma'am. I smiled before giving him my bayad. Tinulungan ako nitong iabot sa akin ang bag ko pagbaba ko ng tricycle, gladly that the rain already stops. Nagpasalamat ako kanya bago humarap sa gate. Malaki ang 2-story nilang bahay na gawa sa kahoy at kawayan, and I think it's almost ages na nang itinayo ito. White and blue ang kulay ng bahay nila at madami ding bulaklak sa paligid. May mga kabahayan din sa kalayuan at masasabi kong sa lahat ng bahay na nadaanan ko kanina ay itong bahay lang nila Chase ang may kalakihan at may malawak na pwesto. Agad akong napatingin sa langit nang mapansing naghahalo na ang araw at ang mga ulap. Dumidilim na. Inipon ko ang lahat ng lakas ko bago ako tuluyang nagkaroon ng lakas para magsalita. "Tao po!" sigaw ko sa harap ng gate nila. I can see the door from here at kung may lalabas man doon ay agad kong makikita. Minutes passed and no one came out kaya buong lakas ulit akong sumigaw. "Tao po!" Pag-uulit ko. My bag is kinda heavy dahil sa damit na dala ko. Dinalan ko din kasi sila ng mga pasalubong, lalo na ang paborito ni Chase na snacks. Wala ulit lumabas kaya mas nilakasan ko na ang boses ko. "Tao po!" And this time, napansin ko mula sa bintana na natatabunan ng kortina na may dumaan doon. Agad akong nakaramdam ng excitement at kaba dahil pamilyar ang bultong nakita ko. It's him! At hindi nga ako nagkakamali nang makita ko siyang lumabas sa pinto. He didn't see me dahil nakayuko pa siya habang nagsusuot ng tsinelas. He's just wearing a white sando partnered with a black khaki pants. Diyos ko, sobrang namimiss ko siya. Malaki ang ngiti ko nang naglakad siya papunta sa gate habang inaayos ang medyo nagbabasa niyang buhok. Hindi pa din siya nakaangat ng tingin kaya hindi ko na maiiwasan na tawagin siya. "Chase!" Masayang sigaw ko. Nakita kong natigilan siya sa paglalakad at halos hindi pa makapaniwala sa narinig kaya I decided to call him again. "Chase!" And this time, unti-unting umangat ang tingin niya. I immediately smiled at him. Miss na miss ko siya. Walang nagbago sa kanya maliban na lang sa itim sa ilalim ng mata niya. Hindi ko tuloy maiwasan mapag-isipan na baka nagpupuyat siya dito. Halata ang gulat sa mga mata niya. I can see in his eyes that he's longing for me at hindi na ako makapaghintay na mayakap siya. Pero ang mga ngiting nakasilay sa mukha ko ay bigla na lang nawala nang narinig ko ang mga katagang sinabi niya. "Anong ginagawa mo dito?" Agad akong naguluhan at lumapit pa sa gate. Dala pa din ng bag. Napatingin siya doon bago muling tumingin sa akin. Pero parang nadurog ang puso ko nang makitang walang reaksyon ng mga mata niya. "Chase, dinalaw kita. I miss you." Pilit kong pinapasigla ang boses ko kahit na nanginginig na ako dahil na din sa lamig. Mukhang napansin niya yon dahil napatingin siya sa braso kong nanginginig ng konti at sa damit ko. Nakita kong bahagyang umikting ang panga niya bago binuksan ang gate. Muling bumalik ang ngiti ko at mabilis ko siyang dinaluhong ng yakap nang tuluyang mawala ang harang sa pagitan naming dalawa. Halos maiyak ako nang sa wakas ay nahawakan ko na siya. Mahigpit ko siyang yakap sa leeg kahit na nabitawan ko na ang bag ko. "Sobrang namiss kita, Chase," bulong ko. I also kissed his neck before I hugged him even tighter. Pero unti-unti din akong napakalas nang tsaka ko lang maramdaman na hindi niya ako hinakap pabalik. Unti-unti akong kumalas sa yakap at hinarap siya only to see his emotionless face. "What's wrong, Chase?" Kinakabahan kong saad. Hindi ba siya masaya na nandito ako? Hindi ba siya masaya na magkasama na kami ulit? O baka naman nagulat lang talaga siya at... Umalis ka na, Danica. Parang nabingi ako sa sunod na mga katagang lumabas sa bibig niya. Tinignan ko siya ng mariin sa mata at ganun din ang ginawa niya sa akin. Halos madurog ang puso ko nang wala man lang akong makitang kahit anong emosyon sa mga mata niya. I tried to reach for his face pero mabilis siyang umatras na mas lalong ikinadurog ng puso ko. "Ano bang problema mo, Chase?" "Chase, bakit?" I asked,
Hindi na maitago ang panginginig ng boses. And I know a minute from now ay luha at hikib ko na naman ang kakawala. Nang hindi siya sumagot ay nagsalita ulit ako. Tapos na ako sa trabaho ko. We can go back to Spain. Hindi na ako babalik sa Spain. At kung mas may ikakabingi pa ako sa narinig ko kanina, ay mas lalo na ata sa narinig ko ngayon. Naguguluhan ko siyang tinignan. Ano? Umiwas siya ng tingin sa akin. Napapansin ko na halos ayaw niya akong tignan. Umalis ka na, Danica. Bumalik ka na sa Espanya, Danica. Hindi na ako sasama sa'yo. Mabilis akong umiling sa sinabi niya. Ano bang pinagsasabi mo, Chase? And this time, my voice is also shaking. Sobrang bilis ng tibok ng puso ko na halos hindi na ako makapag-isip ng maayos. Hinarap niya ako at kita ko ang gulat sa mga mata niya nang makitang umiiyak na ako sa harapan niya. Pero kagaya kanina, agad niya ding inalis yung emosyong yun. Umalis ka na, ayaw mo na kitang makita. Saad nito. But why? Hindi ko na mapigilan ang paglakas ng boses ko. Pakiusap, Danica. Mabilis akong umiling nang marinig ko ang pagsusumamo sa boses niya. Sinubukan ko ulit na lumapit sa kanya pero umatras lang ulit siya. Sunod-sunod na pumatak ang mga luha ko kasabay ng mumunting hikbi na hindi ko na maitago pa. No, hindi ito totoo. Baka wrong timing lang ako. Baka problemado lang siya. We can talk about this, right? Pinilit ko ulit na ngumiti sa kanya. Let's talk. Papa, Oh, ate ganda ba yan? Agad na nakuha ang atensyon ko ng batang sumilip sa pintuan but what caught me off guard is nang makita ko kung sino ang batang yun. Zaya? Hindi makapaniwala kung saan. Mabilis kong pinunasan ng luha ko para makumpirma kung si Zaya nga ba yun at nang makita ko siyang nakasilip sa pinto at nakangiting nakatingin sa akin ay mabilis na lumipat ang nagtatanong kong tingin kay Chase pero hindi man lang niya nakuha ang nais kong itanong sa halip ay nagsalita lang ulit siya ng mas ikakasakit ng loob ko. Umalis ka na dito. Saad nito bago pumasok sa gate. Susunod na sana ako sa kanya nang marinig ko na namang nagsalita si Zaya na nasa pinto pa din ng bahay nila kaya agad akong napatigil. Papa, Hindi nito natapos ang sasabihin nang mabilis siyang binuhat ni Chase. Hindi man lang niya ako hinarap at pumasok sila sa loob. Agad nitong isinarang pinto na nagpaigtad pa sa akin. Naiwan akong tulala sa labas. Kumawala ang mga luhang pilit kong pinipigilan. Naiwan ako sa bukas na gate habang nagsisimulang dumilim ang paligid. Bakit nandito ang anak ni Joy? Kumawala ang hikbi ko kasabay ng pagpintig ng malakas ng puso ko. Sobrang bilis ng pintig ng puso ko na halos ikatamba ko na kung hindi lang ako humawak sa nakabukas na gate. Chase just left me. Hindi niya man lang ako binalikan. Hindi niya man lang ako niyakap. Napahawakan ako sa dibdib ko nang maramdaman ko ang paninikip nito. At bakit? Bakit niya tinawag si Chase ng ganon? Bakit Papa ang tawag sa kanya ng anak ni Joy?